Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ang layunin ko ngayon ay tulungan kayong maintindihan kung ano ang prostate cancer, bakit ito mahalaga, at kung ano ang maaari nating gawin para maprotektahan ng ating sarili o ang mga mahal natin sa buhay. Pag-uusapan natin kung ano ang prostate, paano nagsisimula ang cancer, ano ang mga sintomas, paano ito nasusuri, at ano ang mga paraan ng paggamot. Lahat ipapaliwanag ko sa simple at madaling maintindihan na paraan. Pero bago natin simulan ang topic natin ngayong gabi, ay may itatanong lamang ako sa inyo. Ang isa sa mga secondary sex organs ng mga babae ay breast. Sa mga lalaki naman, ano naman ang secondary sex organ ng mga lalaki? Ang sagot, mamaya bago natin tapusin ang video na ito. Ang prostate ay isang maliit na gland, halos kasing laki ng walnut, na matatagpuan lamang sa mga lalaki. Ito ay nasa ilalim ng pantog at nasa harap ng tumbong o rectum. Ang pangunahing tungkulin nito ay gumawa ng likido na kasama sa semilya o semen, ang tumutulong sa nutrisyon at paggalaw ng sperm. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na lumalaki ng kaunti ang prostate. At normal lang iyon. Pero minsan, nagkakaroon ng pagbabago sa mga selula or cells nito na maaaring mauwi sa cancer. Ano nga ba ang prostate cancer? Ang prostate cancer ay nangyayari kapag ang mga cells sa prostate ay nagsisimulang dumami at lumaki nang hindi nakokontrol. Karamihan sa mga ganitong cancer ay mabagal lumago at maraming lalaki ang nabubuhay ng matagal kahit may ganitong sakit. Pero may mga uri rin na mabibilis kumalat sa ibang bahagi ng katawan, tulad ng buto o mga kulani or lymph nodes, at iyon ang maaaring maging mapanganib. Ang pinakamahalaga ay ma-detect ng maaga, dahil kapag maagang natuklasan, madali itong gamutin. Kaya mahalaga ang kumonsulta sa inyong doktor pag may nararamdaman na. Sino nga ba ang mga at risk or sino ang may panganib? Narito ang mga iilan sa mga risk factors, kagaya na lamang ng edad or age. Mas tumataas ang tsansa habang tumatanda. Bihira ito sa mga lalaki na edad 40 pababa. At mas common ito sa mga lalaki na edad 50 years old and above. Family history. Kung may tatay, kapatid, o anak na nagkaroon ng prostate cancer, mas mataas din ang panganib mo. Lahi o race. Mas mataas ang kaso sa mga lalaking may dugong itim or African descent. Lifestyle at diet. Mataas na taba sa pagkain, sobrang timbang, at kakulangan sa ehersisyo ay maaaring magpapataas ng risk. At syempre, basta cancer ang pinag-uusapan, namamana ito. May ilang gene tulad ng BRCA1 o BRCA2 na nagdudulot ng mas mataas na panganib. Pero tandaan, kahit walang family history, pwedeng magkaroon. Kaya mahalaga pa rin ang regular check-up. Ano nga ba ang mga karaniwan or common na symptoms ng prostate cancer? Sa mga unang yugto, madalas walang sintomas ang prostate cancer. Kapag nagsimulang magpakita ng senyales, maaaring magmukhang simpleng problema lang sa pag-iihi. Pero narito ang ilang common symptoms. Hirap sa pagsimula o pagtigil sa pag-ihi.
mahina o putol-putol na agos ng ihi. Madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. Sakit o hapdi kapag umiihi. May dugo sa ihi o semilya. Sakit sa likod, balakang o bewang na hindi nawawala. Kung nararanasan mo ang alinman dito, huwag matakot pero magpatingin ka agad sa doktor. Paano nga ba natutukoy or nadadiagnose ng doktor ang prostate cancer? May dalawang pangunahing pagsusuri or tests para matukoy kung may problema sa prostate ang isang lalaki. Una, may tinatawag tayong PSA blood test. Ang ibig sabihin ng PSA ay prostate specific antigen. Ito ay proteinang ginagawa ng prostate. Kapag mataas ang PSA sa dugo, maaaring may problema. Pero hindi laging cancer. Minsan dahil lang sa impeksyon o paglaki ng prostate. At pwede ring gawin ng doktor ang digital rectal exam or DRE. O sa mga lalaki dyan, sino ang natry na ang rectal exam? Sa exam na ito, tinitingnan ng doktor ang prostate sa pamamagitan ng pagdama dito sa loob ng rectum upang maramdaman kung may bukol o hindi normal na tigas. Kapag may nakita o napansin sa mga test na ito, maaaring irekomenda ng doktor ang biopsy, kung saan kukunin ang maliit na piraso ng prostate tissue para suriin sa microscope. At kung positive nga na ang isang lalaki ay may prostate cancer, ano naman ang mga posibleng treatment na pagdadaanan nito? Ang treatment ay nagdedepende sa stage ng cancer, edad at kalusugan ng pasyente. Kasi may mga treatment na hindi nararapat sa mga taong medyo may edad na at sa mga taong medyo mahina na ang katawan. Para sa mga mahina o mabagal na lumalaking cancer, active surveillance ang kailangan. Minomonitor lang muna ng doktor sa pamamagitan ng regular na PSA tests at check-up. Pwede rin ang operasyon o surgery. Tinatawag ang operasyon na ito na prostatectomy. Tinatanggal ang prostate gland kapag ang cancer ay hindi pa kumakalat. Pwede rin ang radiation therapy. Ginagamit ang mataas na enerhiya para patayin ang mga cancer cells. Maaari itong mula sa labas ng katawan o sa loob, tulad na lamang ng mga radioactive seed. Pwede rin ang hormone therapy. Sa therapy nito ay binabawasan ang testosterone upang mapabagal ang paglago ng cancer. At hindi mawawala ang chemotherapy at immunotherapy para sa mga kaso na kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Lahat ng gamutan ay may possible side effects tulad ng pagkapagod, pagbabago sa pag-ihi, o epekto sa sexual na kalusugan. Ngunit may mga paraan upang mapagaan ang mga ito. Maraming lalaki ang nabubuhay ng maayos pagkatapos ng gamutan. Ang tamang pagkain, regular na exercise, at emotional na support mula sa pamilya at mga kaibigan ay malaking tulong. Makakatulong din ang pagsali sa mga support group o pakikipag-usap sa iba na dumaan sa parehong karanasan. Hindi natin laging mapipigilan ang prostate cancer, pero may mga paraan para mapababa ang panganib. Tulad na lang ng pagkain ng mas maraming prutas, gulay at whole grains. Iwasan ang sobrang taba at processed meat or food. Mag-exercise at panatilihin ang tamang timbang. Iwasan ang paninigarilyo at magpatingin sa doktor lalo na kung ikaw ay higit 50 years old o 40 years old pataas kung may lahi o family history ng prostate cancer.
Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.